Hinintay natin si Lolo Lito. Aray ko. Isasama ka lang namin ni Leora eh. Aya ka ng aya. May isa mong kapatid oh. Dahil nagdugo yung ilong ni Leora kahapon, kinaumagahan, dinala ko na siya sa vet para makasure na wala naman siyang sakit. Pero syempre, walang maiiwan kay Shiloh at baka naman magtampo pag nakita niya si Leora lang sinama ko. Kaya sinama na din namin siya. Hindi nga sanay si Leora sa sasakyan, kaya si Shiloh minsan nagpaparaya na lang sa lapag na lang siya. Inayos ko nga ng upo si Leora para naman si Shiloh makaupo at matutukan ng aircon. Yung itsura nga ni Leora para siyang kinakabahan. Parang alam niyang pupunta na siya sa vet at tuturukan na yung puwet niya. Pumasok na nga muna ako sa vet para magpatulong na buhatin si Leora kasi hindi ko kayang buhatin tapos maglalakad kasi may pagkalampa ako at sobrang bigat nga kasi ni Leora. Tinimbang na muna si Leora at mag 17 kilo na nga siya. Kaya ko naman buhatin si Leora pero hindi ko kaya ng magtagal at sobrang bigat na nga kasi niya. Check up! Opo, check up. Kasi nag-nosebleed siya kahapon. Tapos di ko alam kung natulak lang ba ni Shiloh sa gate kasi may narinig akong galabog. Or siya. or may something sa kanya. Wala blood test to, ma'am. Apo, magpapa-blood test ko siya. Napata ba siya? Wala naman. Hindi naman siya nagkakagarap. Kinuhanan na nga ng dugo si Leora at hindi siya umiyak. Nakakatawa kasi si Shiloh palaging umiiyak kapag kinukuhanan ng dugo. Kaya kapag alam niyang pupunta kami sa vet, ayaw niya talagang pumasok na ng vet kasi lagi siyang umiiyak at nasasaktan kasi paulit-ulit siyang tinuturukan dahil hindi nga siya nakakakuha ng dugo. Opo, kahapon po. Nang hapon. No, mga bandang Lagnat. hapon na nga. Wala pong lagnat. Okay, very good. Yun na lang natin CBC mo. Ulit mo kasi. Ano nangyari sa inyo? Kilalaking aso na ito. Lalabugan niya yung bahay niya dito. Yun nga, gagalabugan silang dalawa eh. Nagkakandahulugan din, no? Kasi ang dami din eh, pag kinabaan. Kulit-kulit oh. Inaano niya talaga si Shiloh, talagang pinipilit niyang itumba. Eh si Shiloh medyo malakas. Wala na po, simula po nung kahapon ang ginawa ko po kasi is nilagyan ko siya ng ice. Oo. Kasi time kami, kasi noon maliligo na sila. So yung tubig nila may ice. Kasi Oo. sobrang init ng tubig. Okay, sige. Tapos nilagyan ko siya ng ice. Kasi considering nakabababa nyo lang sa aircon, hindi naman ma-induce ng init. Kasi ng banggaan eh. Ang laki ng aso eh. Ano siya? Normal naman po. Oo. Platelet niya, normal. Normal po lahat. Sige. Oo. Wala tayong ibibigay. Unless may active bleeding. Pero pag may active bleeding, bibigyan mo siya ng tanay. Opo. Wala naman na po, di na po umulit eh. Oo. Saka okay naman yung hinga niya. Kabila. Chinek ko naman yan sa nose niya, baka may fracture. Wala naman pong ano yung nose niya, fracture Oo. or ano. Sa loob, x-ray. Opo. Kailangan mo yan. Ah. Pero Kung hindi since nakakadaloy naman yung hinga niya at wala nang bleeding, okay na yun. Okay. Wala ka palang chat. Tinula ka lang pala ng ate mo eh. Malamang masama ang pagkakabagsak mo. Yun nga po. Kasi doon sa may gate, may blood din eh. Kaya siguro, ano talaga, Buti hindi ulo ang ano. yun nga po eh. Yung nose yung tumama eh. Kulit kasi, bardagulan ng bardagulan eh. Bayad lang Next ako. time mag-aanang Naka na naman eh. bunjing eh, bunjing. Bunso. Bunso eh. Bunso naman malaki. Nagsaselos. Nagbugbugan sila eh. Tapit lang. Nag-trip to the vet lang siya. At dahil nandito naman na din kami sa vet, naisipan kong patest din si Shiloh kasi nagpapawas na naman siya ng kinakain niya lately. Oo nga no. At least okay naman pala. Hindi naman pala pangit yung pagkakagupit. Opo, sinave ko po. Mahaba-haba pa naman. Pero kalahati. Opo, kasi talaga, hindi po ano na po yan eh, medyo nautod ko din. Tapos ang mga isang buwan ata, tatlong Tumubo na Oo, lang. tumubo na. Okay, very good. Tapos yung balahibo niya talagang naglalagas na. Oo.
Hala, very good lang ulit si Shiloh. Si ate, ang breed yan eh. Si Bunso nga kanina, ang bilis-bilis lang eh. Ba, Shiloh? Mo naman inulutog yung kapatid mo. Inultog niya yung kapatid niya. Sobrang surang-sura ka na doon. Palitin kasi ito eh. Lalo ka eh. Hindi umiyak. Good girl siya ngayon, nasa mood. Very good! Pati ikaw tuloy, naturukan. Hindi siya kapatid. Ayan, kasi inuntog mo kasi kung di mo inuntog. Inultog mo kasi, yan. Pinaturukan ka na tuloy ulit. At ayun nga, bumaba na naman yung platelet ni Shiloh. Problema na talaga ni Shiloh, matagal na yung platelet niya kasi laging bumababa kaya walang buwan na hindi kami nagpunta ng vet. Bye-bye, Shiloh! Bye-bye po, Dok. Thank you po. Mama, si ate pala yung may sakit. Hindi naman pala ako yung may sakit. Sabi sa'yo eh, tinulak lang ako ni ate sa gate kahapon kaya dumugo yung ilong ko eh. Ikaw pala yung may sakit eh. So, Tapos eh, ano, ano love? wawa naman si ate ha. Inumin mo to lagi ng gamot ha para gumaling na to para magbadugulan na kami ulit. Okay, mama? Oy. Sakit ka pala eh. Huwag mo akong kausapin muna. Wala ako sa mood, Liora. Wawa naman ng ate ko ha. May sakit ha. Bumaba na naman ang dugo. Believing in yourself. Kumain ka kasi ng tubol, yun yung secret ko eh. Di ba no, ma? Di ba no? Yun yung secret ko, kumain ng tubol. Pero bad yun? Hindi yung maganda. Pero masarap eh. Sorry na. Uy, ma, napaka-OA. Bumaba lang yung dugo ko eh. Napaka-OA naman ito si mama. Para naman di bago sa atin to. Ay, naku ma. Gam na lang ako ng gamot, ma. Ma, ano ba? Ang OA-OA mo naman? Pareho kayo ni Liora eh. Ha? May naantok na ako, ma. Kailangan ko ng ice cream, ma. Ma, kailangan ko ng ice cream. Ice cream. Yay! Nabuhayan na ako. Hindi na ako inaantok. At pagka-uwi nga namin galing vet, unang pinuntahan nila yung inuminan nila kasi sobrang init sa labas. At pagkatapos namin kumain ng ice cream at makakain si Liora ng tanghalian kasi 3 times pa kain ni Liora dahil papi pa siya, umakyat na kami sa taas para makatulog kami ng tanghali. Syempre pag pinatulog ko sila, pati ako nakakatulog na din. At yun lang po, ang travel namin sa vet. Vet na lang talaga ang travel namin mag-iina. Sure, I just touch you. I'm more than my love.